Praise God. Thank you, Pastora Melan. Purihin ang Panginoon. So, salamat po sa inyong lahat na nandito po uli ako ngayon. Praise God. Kahit po medyo biglaan ang mga pangyayari, pero everything ay tinakda ni Lord. Amen? So, tayo po'y manalangin dahil nakatayo na po kayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Ngayon po umagang ito na kami sama-sama para makinig ng iyong salita. Kanina po'y nagpuri kami. At alam po namin lahat ng aming mga awit, pagpalakpak at pagsayaw, naging kalugod-lugod po sa iyo yun, Panginoon. Kaya ngayon po ikausapin mo naman kami. Kailangan namin ng iyong salita. Lord, we open our hearts to you and we pray for revelation. We pray for the anointing. We pray for the power of the word because we are hunger of you, Jesus. Salamat po, Panginoon, at kaming lahat ay umaasa na ngayong umagang ito'y magsasalita ka po sa amin. Salamat po sa iyo, purihin ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. So masaya po tayong lahat. Amen. Sige po, tayo umupo at salamat po sa Seed for the Word. Pagpalain kayo ng Panginoon ang lahat ng mga nagbibigay nito. Naalala ko ang mami. Pag binibigyan ng Seed for the Word, talagang natutuwa po siya. Kaya pagpalain po ang lahat ng walang sawang nagbibigay at nagiging bahagi po, no, mga kapatid. So, ang JTG po, tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoon, pinulot kung saang-saang lugar. Pero ngayon, narito, sama-sama, pinagpala, amen, binago ng Panginoon. So ngayon po, babasahin po natin ang ating Bible. Kagabi po tinawagan ako ni Pastor Blen, siguro mga 10:30. Medyo hindi ko nga agad nasagod kasi kumakain pa po kami, nagdi-dinner kami. Siguro mga nakatatlong tawag siya. At yun po, siya po ay abala ngayon dahil sa anniversary ng JTG Manila. Kaya 1 week daw po ang kanilang celebration. So, sabi niya si Pastora Melan ay medyo paos din. Ayan nga, kaya pwede po ba kayo? Sabi ko, sige, bagaman ngayon po ay meron kaming Bible giving doon sa Binyan. Meron pong yung Jesus, Friends of Jesus is magbibigay po ng mga Bible po doon. Pero ando naman po ang ating Pastor Boy. So ngayon po ay babasa po tayo ng Bible sa Psalms. Ito po, napakaganda po nito, kaya magsulat po kayo kung kayo po ay may mga pen. And then, syempre, makinig. So, sabi po ng Psalms 141, verse 1 to 5, this is a Psalms of David. Sabi niya, Lord. Sabi niyo, Lord. Yan. I cry out to you. Make haste to me. Give ear to my voice when I cry out to you. Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not incline my heart to any evil thing, to practice wicked works with men who work iniquity, and do not let me eat of their delicacies. Let the righteous strike me, it shall be kindness. And let him rebuke me, it shall be as excellent oil. Let my head not refuse it. Wow. This is the prayer, one of the prayer of King David that I really love. Gustong-gusto ko po itong panalangin na ito ni Haring David, yung kanya pong puntos, sa pananalangin, because every one of us prayed. Tama? Lahat tayo, lalo na po yung mga manggagawa, yung mga nasa ministry, and even the young people. Ito po kasi ang hininga natin. At kung ikaw ay hindi hihinga, ano mangyayari sa'yo? For sure. Diba? For sure, you will die. Siguro kung kahit na mga 5 minutes mong pigilin ang hininga mo, kaya mo? Mahirap, no? Mga kapatid. Lalo na kung isang oras, talagang
magiging violet ka. Hindi pwede. Na po? Ngayon, prayer, yung ating panalangin, ito po ay kagaya ng hininga natin, nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, everything. At kailangan po yung matutunan natin, hindi lang tayo basta pray ng pray, iyak ng iyak, mga kapatid, nang walang pinubunto, walang pinopokus. Ngayon, may mga ilang focus po si King David that I want to share with you today. Kung ano po yung kanyang focus sa prayer, ano yung kanyang hiningi. Do you love to pray? Alam nyo, I really love to pray, pero aminin ko po sa inyo, nung mga panahon na bago pa lang din po ako nagpapagamit kay Lord, kasi ako po yung, sabi nga ni Melan, from the beginning of the JTG, andito na po ako. 5 pa lang po ang attender ng church, narito na po ako. At hindi po madali ang mag-pray. Amen, mga kapatid? Yung totoong pray, hindi po madali. Madalas umiiyak lang tayo, nananalangin lang tayo kasi may problema tayo. May pangangailangan tayo. At noong mga panahon po na yon, hanggang maging pastor na ako, parang ang hirap sa akin yung gumising ng umaga para mag-pray. Tapos yung pagdalo sa mga, tawag dito, prayer meeting, iba't iba, mga fasting and prayer, parang ang hirap gawin. It's a sacrifice. Kahit na ngayon, di po ba? Tingnan nyo kung sino ang pinakakonting attendance. Check, prayer warrior. At sabi ng iba, sa mga matatanda lang yan. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yung prayer para lang sa mga women's. Para lang sa mga matatandang katatayan o kananayan. No! It is for everyone. Sabihin mo, para sa ating lahat yan. Kailangan natin lahat gawin yan. At si Daddy, nung mga panahon po na yon, I've seen him because nakatira po ako sa kanila dalaga pa po ako, nakatira ako. Si Pastora Mela, siguro grade 4 pa lang yan noon, nag-start ng JTG. Elementary sila ni Pastor Glenn. Pastora Milky, kindergarten. Si Pastor Boots, baby. Bagong panganak. Ayun po. So I saw them, Mommy and Daddy, how they pray. Talagang gumigising ng madaling araw, bumababad sa panalangin. At ang kwarto po namin, sama-sama kami sa room Kasi nangungupahan lang po kami ng apartment dyan sa may, nung street yan, dyan po banda. Sa may Ebacom. Yung sunod ng kanto. So, isang kwarto lang po kami, kasama ko yung silang magkakapatid. At madalas ako magising, si Daddy nasa room, nililay hands yung mga anak niya. Nasasama na rin po ako. Sa pag-pray. Laging ganon, di ba? Lagi po, gabi-gabi. At madalas kausapin niya ako, sinasabi niya sa akin, Pastor Ruby, kailangan mag-pray ka. Matuto ka mag-pray. At yun po yata yung anointing ng Daddy na hirap akong ma-receive. Alam niyo yun? hirap akong matanggap. Yung paano talaga luluhod at mananalangin. At ganoon din ang ating mami. Kilala po natin siya that she is a woman of prayer. And then, to God be all the glory because nga po, may nanalangin sa akin, ating mahal na bishop at mami bishop. So then, I learned the importance of prayer. Amen? And now, who I am today, at yung mga pagpapala, supernatural things na nangyari po sa amin, basta lahat ng meron kami at lahat kung ano kami ngayon, it is the result of our prayer. Kaya today, I want to encourage you, every one of us. Nanay, tatay, mga young couples, mga young professionals, everyone. And the young people and even the kids, I encourage you today to pray. Yan lang po yung mensaheng ibibigay ng Panginoon sa inyo ngayon. And I hope, walang matutulog ha? Alam ko na yan, prayer. Exciting po ito. So, titingnan po natin dito ngayon, mga kapatid, ang subject ni David sa prayer niya. Sabi niya sa verse 1, listen to my voice, Lord, when I cry to you. Give ear to my voice when I cry out to you. Sabi nung translation, ano bang translation to? New King James. Sa NIV naman, sabi niya, is listen
Lord Yahweh, I have called you, come to me quickly. Medyo demanding siya, no? Di ba? Come to me quickly. Listen to my voice when I call you. Let my prayer be set before you like an incense. Alam niyo yung incense? It's an aroma, di ba? Mabango. Mabango to, mabango yung handog ito sa Panginoon. So ito po yung isang bagay na dapat nating matutunan. When we are praying, kailangan mag-grow tayo in prayer. Kasi ang madalas po nating ginagawa, when we pray, lagi lang tayo hingi ng hingi. Gusto lang natin umiyak, humingi. Kasi may kailangan tayo. Pero ang isa po palang unang-unang bagay na motive mo, when you pray, Lord, sabi niyo, Lord, let my prayer be set before you like an incense. Hallelujah! Amen! Yung panalangin ko, Panginoon, maging masami yung handog po sa'yo. Yan tayong ginagawa natin, Lord, may problema po kami. Kailangan ko po ng pera. Mapuputol na po ang aming kuryente, etc., etc. Di ba, mga kapatid? Sabi niya, Panginoon, maging masamyong handog po sa iyo ang aking panalangin at ang pagtaas ng aking mga kamay like an evening sacrifice. So when we are praying, ang unang-una mong gustong mangyari, matuwa si Lord sa iyo. Diyan ang pinaka-goal. Amen? Hindi lang po para humingi, although sabi ng Panginoon, come to me, hali kayo, sabihin nyo lahat ng gusto nyo, sa panalangin ng may pananampalataya at ako ang Diyos na sasagot. Pero as a growing Christian, tingnan mo nga yung katabi mo kung growing yan. Ayan, growing naman yata, ano? Amen ba? As a growing Christian, hindi ka na lang doon. Kundi ang motive mo na, Lord, matuwa po kayo. Maging masaya po kayo ngayon sa prayer ko. Matugunan ko po yung pagkauhaw mo. Kasi ang Panginoon, alam niyo ba, nauuhaw din? Nagugutom din? Naalala niyo yung isang araw, naglalakbay sila kasama ng kanyang mga disciples. Tapos nagutom ang Panginoon. Sabi doon, di ba? At nakita niya ang fig tree. So nilapitan niya, kaso wala siyang nakuha, walang bunga. Kaya ibig sabihin, nagugutom din. At ano ang makapagbibigay kay Lord ng tawag doon, kasapatan sa kanyang pagkauhaw at pagkagutom. Walang iba, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Wow! Ikaw! Naniniwala kayo? Ikaw! Ako! Amen! Pag lumalapit ka, natutuwa ang Panginoon. Kaya sabi niya, ngayon, nananalangin din tayo so that we will not enter into temptation. Kaya nga sabi niya, Lord, pakinggan mo po ako para po hindi ako magkasala o hindi ako mahulog sa tukso. Kasi sinabi ni Lord sa Luke 22 verse 45 to 46, when He rose up from prayer, si Jesus to, He was come to His disciple, He found them sleeping for sorrow. And said unto them, why sleep? Rise and pray, lest ye enter into temptation. So ito po mga disciple ng Panginoon, nakasama niya, si Jesus very prayerful. Pero yung kanyang mga kasamang mga disipulo, habang nagpe-pray si Lord, tulog. May kasama kayong ganyan sa group nyo? yung pagtapos ng prayer, naghihilik siya. Sabihin mo, kung ikaw yan, magbago ka na. Kailangan ang nananalangin hindi tulog. When you are praying, don't sleep. Hello, amen mga kapatid? Don't sleep. Huwag kang tulog. Umattend ka pa ng overnight prayer, tapos tulog ka naman.
Alam niyo po, we always do the overnight prayer every last Friday of the month. And from 9 a.m., nung Friday po, nag-overnight kami to 9 p.m. to 3 p.m., 3 a.m., wala pong natutulog. Lahat kami gising. Opo, may mga matatanda, mga young people, mga young pro, kompleto po. And we pray for the mother church. We pray for all the pastors. We pray for the Ramos siblings. We have subject to pray. At tuwan-tuwa po kami. Dahil kapag tayo'y nananalangin at laging humihingi sa Panginoon, nakikinig si Lord. Amen? Marami tayong mga patotoo kung paano sumagot ang Panginoon sa prayer. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung meron kang imamaster at pagsisipagan, yun ay ang pananalangin. Hindi po kami nakarating sa pagpapastor at hindi po kami nagkaroon ng anumang mga bagay, bahay, lupa, sasakyan, pera, travel abroad without this subject of prayer. Kasi imposible po para sa amin yun. Napakahirap po ng buhay namin. Nailagay po kami sa isang pinakamahirap na lugar ng ating mommy at daddy. Sa mga outreaches po ng JTG, kami po yung talaga sabihin na nating patay. Yung lugar. Literally. Kasi nasaan kami? Nasa loob ng sementeryo. Opo. At ang mga tao talagang sarado. Kasi alam niyo ang hirap mag-preach. Kapag ka nakikita nilang wala ka naman pera, mahirap ka naman, ang hirap. Pero alam niyo po, hindi kami tumigil. For 34 years, hallelujah! Amen! We battle in prayer. And to God be the glory. God is faithful to His words. Amen? Lahat po ng aming pinanalangin, binigyan katugunan ng Panginoon. And second, na sinabi niya sa verse 3, set a guard, O Lord, over my mouth. Ito prayer niya, another subject niya, is set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Panginoon, bantayan mo po ang aking labi. Kasi dito sa labi na to, dito, lumalabas minsan ay apoy. Buti sana kung holy fire, no? Di ba mga kapatid? Pag holy fire, talagang mapupuspos tayo. Pero paano pag fire na iba? It causes division, it causes troubles. Amen? Nakaka-stress, kakagulo, problema, mga negative words. Kaya sabi ni David, Lord, set the watch before my mouth. Guard it, Panginoon. Kasi alam niyo po, kung ano ang iyong sinasabi, ingat kayo, mga kapatid. Kasi kung ano ang iyong sinasabi, yan ay gagawin ng Panginoon sa iyo. Numbers chapter 14 verse 28, say unto them, sabi ni Lord, as surely as I live, I said the Lord, as ye have spoken in mine ears, so I will do to you. Malinaw po ba yun? As long as I live, sabi ng Panginoon, habang ako'y nabubuhay, sabi ni Lord, gagawin ko anumang salitang naririnig kong sinasabi mo. Kaya pala pinag-pray ni David ang kanyang labi. Pinag-pray niya na, Lord, bantayan mo to. Yung bibig ko. Kasi baka kung ano-ano masabi ko. Baka mamaya nag-be-please lang ako ng mga tao, pero ikaw naman, nagdaramdam. Baka mamaya nagsasalita ako ng mga bagay na hindi totoo na ikapapahama ko. Kaya Lord, set a watch. Kasi sabi rin po ng Biblia, Proverbs 10 verse 31, the mouth of the righteous bring forth wisdom, but the perverse tongue will be cut off. Kita nyo? So, paano magkakaroon ng wisdom ang tao? Because of his mouth. Magiging righteous tayo and because of the prayer. Pawawalang sala o parurusahan tayo dahil sa mga salita na ating
sinasabi. Matthew chapter 12, verse 37, there is power in your tongue. Alam mo ba yun? Amen? Makapangyarihan, everything that happened to you today is the result. Sabihin mo, result of the way you say yesterday. And how you, kung ano sinabi mo kahapon, nung mga nakaraang araw, nakaraang buwan, ano sinabi mo. Kaya, kung ano nangyayari ngayon sa'yo, yun ay dahil yun ang sinalita mo, kaya huwag kang manisi ng iba. Hello, mga kapatid. Kaya sa pananalangin ni Haring David, Panginoon, mahabag po kayo, bantayan mo ang aking labi. Na huwag akong makapagsalita ng mga salitang hindi tama. James chapter 3 verse 6, sabi doon, and the tongue is fire. Apoy. Kita niyo po yun? Praise God. Kaya use your mouth to declare your blessing. To praise God. Amen? To confess your sin. Sabi po niya sa Psalms 81 verse 10, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. Lahat tayo kinuha ni Lord sa Egypt. May mga kanya-kanyang Ehipto tayo. Maring ang Ehipto natin, kahirapan. Maring ang Ehipto natin, yung sakit karamdaman, yung cancer, no, yung kalungkutan, yung depression. Yan ang Egypt mo. But the Lord said here, I am the Lord your God who brought you out. Kinuha kita dyan. Kaya maganda buhay mo ngayon. Kaya ka pinagpala ngayon, kaya ka may trabaho ngayon because I am the Lord who brought you out. Imposibleng nandiyan ka sa opisina na yan, pero ako ang naglagay sa iyo dyan. Kaya sabi niya, open your mouth wide and I will fill it. Buksan mo yung bibig. Magpuri ka sa akin. Ideklara mo ang magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Ideklara mo yung magandang bagay na mangyayari sa anak mo. Amen? Huwag kang puro reklamo. Huwag kang puro nega. Alam niyo, kakainis yung mga nega na Christian. Diba? Nakaka-stress. Yung lagi na lang ang sasabihin sa iyo, puro na lang kawalan, puro na lang daing. Di ba mga kapatid? Puro lang negative. Ano ba nagplano ka? Ganda-ganda ng plano nyo. Siya naman bilang e-entra. Kasi pastor, parang ang hirap pong mangyari yan. Lalo na po sa panahon ngayon. Ako pastor, ang hirap-hirap pong mag-ano. Meron ba dito niyan? Parang meron ha. Tahimik kayo ha. Hallelujah. Hello. So wag kang nega. Sabihin mo sa katabi mo, wag kang nega. Believe in the Lord. There's nothing impossible for Him to do. Kami po imposible sa amin na magkasasakyan, pero sabi namin magkakasasakyan tayo. Nagkaroon. Imposible sa amin magkaroon ng building. Pero sabi namin, dinodrawing namin, Lord, one day. Gagawin mo to. Binabato kami lagi doon eh. Lagi kaming binabato. Pag dumadaan kami, sama ng tingin sa amin ng mga tao. Pero because we believe and we declare, we prophesy. Amen? Ngayon, nandyan na. Hallelujah! Amen! Dumadating din po sa amin matinding pagsubok. Sobra. Yung pigati, no? Problema. Pero we speak to the problem. Sinasabi namin, hindi ikaw magiging dahilan para mawala kami sa paglilingkod. We speak over sickness. In the name of Jesus. I am healed in the name of Jesus. Naalala ko po, yung anak ko nagkaroon ng karamdaman. Alam niyo yung kanyang baga, nangalhati na lang. Kasi alam niyo sa squatter talagang uso po yung mga tuberculosis. Di ba? Kahit walang naninigarilyo sa loob ng bahay, nahawa ng kapitbahay. Kaya palang hilang-hina si Abby, sobrang payat. High school pa lang po siya noon. Sobrang payat niya. Pagdating namin, dinala namin sa hospital, in-x-ray, kinuha na ng dugo, lumabas talaga, kalahati ng baga niya, puti. Pero we speak
over sickness. We speak over tuberculosis in the name of Jesus. Inabutan kami doon, Sabado. Lumabas yung resulta. Kinabukasan, Sunday. Nagpaalam kami sa doktor. Hindi kami pwede pong umuwi. Isolate kami. Hindi kami nakasama doon sa mga pasyente. Doon kami sa Lourdes, yung, anong pangalan ng hospital na yun? Yung Lourdes, yung malapit sa inyo, te. Yung hospital. Our Lady of Peace pala. Ayan. At alam niyo po, sabi namin, Dok, kailangan po namin umuwi kasi magsisimba po kami. May church po kami. Eh, syempre, kontrolado ng Panginoon lahat. At dahil sa prayer. Amen! Sabihin mo, dahil sa prayer. Sinabi ng bibig namin, kailangan namin umuwi, mag-worship kami, pinayagan kami. Sabi lang namin, babalik din po uli kami bukas para ituloy ang gamutan. At alam niyo po, pagbalik namin kinabukasan, kailangan i-x-ray uli. And to God be the glory. Miracle happened! Yung dapat na 1 taon niyang gamutan, pagtingin po ng x-ray, buo na uli. Yung kanyang baga, maitim na uli yung kanyang baga. It is the Lord who healed him. At ngayon, malakas na malakas, masiglang katawan, hindi nagkasakit mula noon. That's the power of prayer and declaration. Kaya mga kapatid, use your mouth, use the name of Jesus. Sabi nga ng Panginoon, greater than this shall you do also. Tapos tayo naman, kung ano-ano mga negative ang sinasabi natin. Sinasabi ay mahirap gawin yan. Naku, imposible pong mabago pa yung asawa ko. Kasi talagang talamak sa bisyo. Yung anak ko napakatigas ng ulo. Start to open your mouth and declare your blessing. Amen? Bantayan mo ang bibig mo. Baka kaya ka nahihirapan kasi yan ang lagi mong sinasabi. Baka kaya ka baon ng utang ngayon tapos iyak ka ng iyak. Paano ka makabayad? Kasi lagi mong sinasabing, mahirap ako. It's time to change your language. Hello. Alam niyo po, nung binago ko yung lengguwahe ng bibig ko, doon namin nagsimula ang breakthrough ng buhay namin. Hallelujah. Marami pong nakaka-witness dito, marami pong nakakakilala sa amin. Doon nagsimula. Powerful talaga ang salita ng Diyos. Mga kapatid, napakasarap. At ngayon po, I never struggle in faith. Kasi minsan struggle tayo sa faith natin eh. Di ba? Totoo lang. Kung maniniwala ba kayo na kayo pagpapalain o hindi, struggle ka doon. Ha? Struggle ka doon sa kung ikaw ba'y gagaling o mananatili kang may sakit. Ang hirap mong maniwala. Ang hirap nating maniwala na tayo'y magkakabahay, magkakasasakyan, mawawala sa kahirapan. Struggle tayo doon. Kahit na sinasabi ng bibig natin, pero ano nangyayari? Hindi pa rin nakakawala doon. We just ang tawag dito, we just read the letter. We just reading the book, the Bible. But the manifestation of this is nothing. Marami pong ganyan. Kaya tumanda na lang, naging 36 years na lang sa church, andun pa rin. Hindi pa rin nababago, naghihirap pa rin, lagi pa rin humihingi, lagi pa rin umaasa. Why? Because they just know the letter. They just read the letter. They just read the Bible. But they did not open their mouth. Amen. And they did not believe within their heart that God can do it. Alam niyo, may excite po kayo. Kami po laging excited. Imagine niyo po, 17 years old pa lang ako nung ako'y na-born again. Ngayon, ilang taon na po ako. Malapit na ako mag-senior citizen. Pero ganito pa rin ako ka-excited sa gagawin ni Lord. Why? Because I believe in His Word. Ang daming trials. Di ba? Ang daming hirap na hinaharap natin. Biruin mo, sa bahay pa lang, pagising mo ng umaga, makikita mo, problema na. Ha? Pagpunta sa church, minsan, nakala ka mo, marerest ka. Dito ka pala marerestless. Ha? Kasi biglang papasok ka pa lang, sinisingil ka na sa pledge. Ano ba naman ito? Di man lang makadiscern na wala akong pera. Kaya yung whole service, wala ka naintindihan sa preaching.
Totoo ba yun? Amen? Di ba? Tapos puro na lang, sasabihin, hindi man lang ako maintindihan. Hindi man lang, ano yung nararamdaman ko. Hindi man lang tanungin kung okay ba ako. Sisingilin ako agad. Kaya wala. Buong preaching hanggang pag-uwi mo, lupay-pay ka. Yun na sinasabi ni Mami na pumunta ka, dumating ka na lugmok, uuwi kang gumagapang. Kawawa naman. Di ba mga kapatid? Kaya kailangan nating matutunan ano bang sinabi ng salita ng Diyos. At kailangan nating itong gawin. Alam nyo, mula ginawa namin po yun. Wow. We experienced the breakthrough. Kasi si Lord, kailangan makapakita mo sa Kanya, talaga sumusunod ka eh. Hindi mo lang alam. Kasi ako po, ilang beses ko na po nabasa ang Bible eh, nang paulit-ulit. Alam ko na ang Word of God. Pero yung mag-manifest sa akin itong salita ng Diyos, yun ang mahalaga. Yun ang kailangang mangyari. Amen, mga kapatid? Yun ang kailangang maganap. At ano po ang sinabi ni David? Lord, fill my mouth. Amen? Huwag mong hayaang magsalita ako ng mga bagay na hindi mabubuti. Mga bagay na makakasakit. Alam nyo kasi tayo rin po ang unang magbibinipisyo kung anong sinasabi natin. Halimbawa, nanira ka. Kinuha mo yung attention ng mga tao. Puro ka paninira. Puro ka for your... hindi naman sa pag-ano pero alam mo, naaawa ko sa'yo kasi ganito. Naku, talagang puro ka pa Hindi papasok na yung witchcraft spirit. Akala mo nagtagumpay ka doon? You are the number one. Ikaw ang unang-unang magsasuffer for the consequence of your word. Amen! Ikaw ang unang-unang. Ikaw ang unang-unang malulungkot. Kasi bakit po? Ba't ka nalulungkot? Every time na nakakagawa tayo ng mistakes. Because it's the Holy Spirit in you na nasa iyo ang nasasaktan. Amen, mga kapatid? Every time na makagawa tayo ng mali, may Holy Spirit na nagko-convict. Bago mo palang gawin, iniisip mo palang, pinapaalalahanan ka na. Pero ginawa pa rin natin, nalulungkot tayo. Why? Because it is the Holy Spirit na nag-grieve. Kaya kailangan, pakinggan natin ito. Amen? At pag tayo nakinig, tayo rin. Sabi mo, ikaw rin ang magiging masaya. Amen. Kaya ang panalangin ni David, Lord, set a watch. Bantayan mo po ang bibig ko. Guard it. Sabihin nyo, guard it. Keep the door of my mouth, of my lips. Amen. Powerful. Did you pray about it? Yan ba yung subject ng prayer natin? So kung hindi pa, gawin mo ngayon matapos mo itong marinig. And thirdly, sabi niya, don't incline my heart pala. Don't incline my heart to any evil things, to practice deeds of iniquity. And don't let me eat their delicacy sa verse 4. Wag mo pong hayaan na ang puso ko'y kumaling sa masama. Kasi minsan pag tayo nahihirapan, hindi natin namamalayan kung kaling sa masama yung ating puso. Sumusunod yung isip natin, sumusunod yung bibig natin, sumusunod yung galaw natin. Kaya pinanalangin niya, kilala niya ang kanyang sarili. Sinabi niya, Lord, wag mong hayaan, maging compromiser ako. Amen, mga kapatid? Masaya lang tayo, Hindi mo ako nagagalit ngayon. I just want to say to you what the Lord wants us to hear. So, don't compromise. Kasi yung evil works, hindi para sa iyo yan. It's the world. Sa mundo yan. Amen po? We must be holy. We must be set apart. Ngayon, pag narinig yung holy, parang, nakakatakot naman yan. Kasi ngayon, ang mga church ngayon,
Sa panahon ngayon, parang okay lang kahit na medyo nagkakamali ng konti, nakakapagsinungaling ng konti, okay lang kasi by the grace of the Lord, I am forgiven. God is faithful and just. He will forgive me from all of my sins. Ano pa? Mahabagin ng Panginoon, ako'y mahal niya, hindi niya ako pababayaan. Kaya sige lang, diretso lang sa mga masasamang gawa at masasamang isipan. But I tell you today, this is what the Lord said, set apart. Be holy. Dati meron tayong malaking holy. Holiness reigns, sabi ng Daddy Bishop at Mommy. Gusto niya in the JTG Church, in JTG family, holiness reign. Yung katwiran ng Panginoon, yung kabanalan ng Panginoon, at ano ba yun? Yung takot natin sa Kanya. Yung takot nating magkamali. Yung takot nating mag-compromise. Yan po yung holiness. Tingnan nyo, sabi ng 2 Corinthians 6:14. Sabi niya, do not equally yoke with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Kaya po, we need to set apart. Tama? Kailangan iba tayo sa ating mga unbelievers na kaibigan. Mga unbelievers na kapamilya, mga relatives natin, their passion is not your passion. Amen? Sabi nila, boring kasama to. Puro na lang Jesus, puro na lang holiness. Nasabihan na ba kayo ng ganon? Pero alam niyo po, pag tayo puspos, hindi naman tayo sasabi, ako kamag-anak ko, gusto kong kasama eh. May mga unbeliever namin, hindi dahil nagko-compromise ako sa kanila. Alam na nila, pag dumadating kami, kailangan walang inuman. They perceive us as a man of God. Ako, andyan na si pastora, andyan na si pastor. Wala mo nang inuman dito. Lalo na bahay ko yung pupuntahan ko, tapos nakatira kayo dyan, nag-iinuman kayo, kaya tatago. At least, alam nila kung anong ayaw namin. Alam nila kung ano ang passion namin. Amen? At alam nila, alis na, magpe-pray na tayo niyan. Pagpe-pray na tayo ni pastor. Andun sila lahat. Agree sa prayer. At least they know us. Wag yung nandun ka, aalukin ka pa. Hey! Dumating ka, sasabihin sa'yo, salang. Sige na, pagbigyan mo na kami, ngayon lang naman to eh. Birthday ko eh. At ikaw naman, hindi mo malaman kung paano ka tatanggi. Titingin-tingin ka sa basta, wag makakarinig kay Pastor Blen yan ha. Atin-atin lang yan ha. Nakikisama lang tayo kasi paano natin mawiwin yan? Wow, ganda ng reason. Hallelujah! Praise God! Sabi mo, wag ganun. Kailangan alam nila kung ano ang passion mo. Kailangan respected ka nila. Amen. Yung mga anak ko po, tinuruan ko niyan. Kaya yung anak ko sa opisina, alam niyo, pag nagtatrabaho kayo, lalo na pagka may mga celebration, di ba? Talagang lapagan ng mga alak yan. Pero alam na nila yung anak ko born again. Sasabihin na ng kanyang boss, si Jan hindi umiinom yan. Yung boss na nagsasabi. Huwag niyong aalukin yan, hindi umiinom yan. Coke lang yan, at saka kakain lang yan. Pero yung ibang mga Kristiyano daw, hindi mala, kasi boss eh. Paano tatanggihan ang boss? Ang hirap tanggihan. Pero, mga kapatid, sabi ni David sa kanyang panalangin, don't incline my heart to any evil thing. Ano ba yung mga evil things? Anything that against the word of God is evil. And anything that is from God that you did not do. Masama rin, kasalanan din.
No? Mga bagay na alam mong sa Diyos pero hindi mo din ginawa, masama rin. Tama po? Malinaw po ba yon? Kaya hindi lang po yung pag-iwas sa masama ang evil, kundi yun din pong hindi mo gawin. Ang tama ay masama. Sabi po ng Bible yan. Kaya yan ang matinding panalangin po ni Haring David. Kaya sabi ng 2 Corinthians 6:17 and 18, therefore, ito nag-therefore na, nag-conclude, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch not, puin mo lang unclean thing, and I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Mahalaga po ang holiness. Kailangan itong battle cry natin. Although tayo, madalas kasi nating marinig, kaya doon minsan napapamper tayo, we're living in this sinful world. Maraming tukso, maraming temptation, naintindihan naman ako ni Lord niyan. No, kailangan lumaban ka. Sabihin mo, lumaban ka. Ipaglaban mo ang kabanalan. Bakit? Kasi sabi ni Lord, sa ganyang lang paraan, iwe-welcome kita. Aariin kitang anak ko. Wow. Pag nag-separate ka dyan sa mundo, baka mamaya ang best friend mo, unbeliever, walang problema doon. Kung best friend mo, unbeliever. Pero yung ginagawa ng best friend mo naman sa may ginagawa mo rin, yun na may problema ron. Na hindi mo siya matanggihan, o kaya naman, hindi mo naman ginagawa, pero inaayunan mo, at hindi mo siya maikorek. Alam nyo, sabi ng Bible, darating ang paghuhukom. Haharap tayo lahat sa hukuman ng Diyos at ipagsusulit natin ang lahat ng ating mga gawa. Makikita mo doon, bakit nandito to? Kaibigan mo to, diba? Kasama mo lagi, bakit nasa impyerno? Ano ginawa mo? Ba't hindi mo malang sinaway sa kanyang mali? Pananagutan natin ang kanyang dugo. Nabasa niyo ba yun sa Biblia? Paano pa kung nag-compromise ka at nagbaliwala ka? Kaya anong nangyayari ngayon? Ngayon pa lang, we suffer. Hindi natin nararanasan yung supernatural na move ng Panginoon. Amen? Meron man tayong blessing, pero dahil na lang sa lakas mo, dahil na lang sa paraan mo, kaya pagod na pagod ka. Alam niyo po, iba po yung pagpapalang galing sa Diyos. There is no sorrow added. Kaya I encourage you, be holy. Separate to this world. Hindi ka pang mundo. Sabihin sa katabi mo, hindi ka pang mundo. Paano po yung trabaho ko? Medyo merong konting pitik. Alam niyo yun? Anong pitik? Alam niyo na kung anong pitik yun. Sino nakakaintindi sa akin? Taas ang kamay. Wala nakakaintindi sa akin. Ayun, buti na lang may isa. Merong konting padaos-dos. May konting padulas. May konting mga hindi tama. Ang hirap pong tumanggi. Kasi boss ko po yun. Diba, nahihirapan tayo? Pray mo. Manindigan ka sa tama. You are a son of God. Kailangan matibay ang pagkakilala mo sa sarili mo. Anak ako ng Diyos. Sasabihin ko to sa boss ko, kung ayaw niyang magbago, ako aalis na lang ako rito. Wow! Sino kaya ang ganong katapang? Pumalakpak ang ganong katapang. Ayan, maraming matapang. Praise God. So the worldly people separate. Even the carnal Christian, don't associate with them. Alam niyo po yung mga carnal, yung born again na. Born again na, pero ang nagugustuhan pa, unbeliever, carnal yan. Born again na, pero gumagawa pa ng mga kababalaghan. Ibang klaseng kababalaghan. Kasi sabi ng Psalms 45, verse 7, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companion.
if you love righteousness and you hate wickedness, galit ka. Hindi ka sa tao galit. Galit ka sa mali niyang gawa. Kaya ka galit, gusto mo siyang mawin. Alam niyo yun? Gusto mo siyang mawin, gusto mo siyang makasama sa presensya ng Panginoon. Ang pangako ni Lord, you will be anointed. He will anoint you with the oil of gladness. Kasi ang panakot ng kaaway sa atin, halaka, pag yan i-rebuke mo, tapos ka, magagalit sa'yo yan. Eh, yan pa naman ang supporter mo. Buwan-buwan, may isang kabambigas ka dyan. Linggo-linggo, pinapakain ka niyan. Sige ka. Kaya ikaw, ngiti ka na lang ng ngiti. Kasi takot kang mawala ang support. No? Sabi mo, no? Sabi niya, you have to love righteousness and you have to hate. Sino ang kapupuutan mo? Wickedness, the work of the evil one. Not the person, but the work of the evil one. Sasabihin mo sa kanya, alam mo, mali talaga yan eh. Hindi pwede yan kasi nakakilala ka na sa Lord. Biruin mo naman hanggang ngayon. Ha? May asawa ka na, nagkakakras ka pa sa may asawa rin. Gusto mo pang mag-date kayo? Huwag kang ganyan. Mali yan. Yun, yung mga gano'n, no? Ikaw naman? Wala naman akong gagawin. Gusto ko lang magkausap kami. Pagbigyan mo na ako. Hindi pwede yan. Hindi mabuti, hindi tama. Maging bibig tayo ng kabanalan, mga kapatid. At yan ang prayer ni David. Pangatlong topic niya sa kanyang prayer is, don't incline my heart to any evil things. Para ma-practice ko ang deeds of iniquity. And don't let me eat to their delicacies. Huwag mo akong hayaang mapasubo. Mahirap magkamali, mga kapatid. May consequence. Alala niyo yung letter ng daddy? Kung kumakatok na sa'yo ang kasalanan, di ba? Sa Romelan, no? Alam niya, ng daddy, mahal na mahal niya tayo. Nasa banig ng karamdaman na talagang hirap na hirap po siya. Kada magdadialysis siya, suka na suka, nasakit ang ulo. Iniisip pa rin niya tayo. Iniisip pa rin niya na tayo lumakad ng kabanalan at huwag matukso. Isulat mo. Si Prisa taga-sulat eh. Sabihin mo, pag kumakatok ng kasalanan, lumayo. Hingi na ang tulong ng pamilya. Who is that family? The church. Kasi madaling pumasok. Sabi ng dati, madaling pumasok sa kasalanan pero napakahirap lumabas. At ang dulot nito ay kalungkutan, pighati, paghihirap sa iyong pamilya. Kaya habang may panahon pa, sabi niya ganun, lumabas ka sa kasalanan, huwag kang pumasok. Wow! Amen? At yung mga nakinig dun sa sulat na yun, kasi everyone of us been tempted. Umahanap talaga tayo sa tukso. Pero pagka nagpakatibay ka, hiningi mo ang tulong ng Lord. Amen? Palalakasin ka niya at pagtatagumpayin ka niya, tatakbo ang dyablo. Tatakbo si Satanas. Mahihiya siyang lumapit sa'yo. Pag darating ka na, teka, tatakbo tayo, andyan na yung lingkod ng Diyos, andyan na yung anak ng Diyos. Nagalit sa masama. Wow. Sarap, no? And the last thing that he said here, in verse 5, ito po ang ganda. Let the righteous strike me. It shall be a kindness. And let him rebuke me. It shall be as excellent oil. And let my head not refuse it. Panginoon, bigyan mo ko ng tao ng righteous man pagka ako'y tinutuwid. Huwag akong magre-refuse. Huwag akong lalaban. Amen? Pag may
ka sa akin. Pag may nagtutuwid, pag may pumapalo, pag may nangangaral ng masakit, huwag mong hayaang ako'y mag-refuse. Ano ba yung refuse? Mag-disagree. Magtaas ng kilay. Hey! Tatay ko nga, hindi ako ginanyan. Yun ang iba naririnig ko eh. Nagpakain sa akin, tapos ikaw, pastor. Kaganyanin mo ko. Alam nyo, David is a king. Ha? Hindi siya ordinary people. Nakagaya natin. He is the king of Israel. He is very powerful, very rich. But still, he needs somebody. Hallelujah. Glory to God. He still needs somebody to speak over him. Tama? Eh kayo po yung mga tao, marami na akong alam, 36 years na ako sa JTG. Successful din naman ako. Marami akong ministry. I don't need anyone to teach me. Hallelujah. O kaya hindi mo naman sinasabi yon. Wala naman siguro ganun kayabang na mag-speak ng ganun. Pero sa puso, sa isip, naiisip. Pero gusto ko lang pong tularan natin si Haring David. Na kahit na po siya ay hari, sinabi niya, it is kindness. It is oil, like the oil in my head. Oil is the anointing. Diba? Pag pala meron taong lumalapit sa'yo at medyo ginaganong ka at pinapaalalahanan ka, mahalin mo yung taong yun. Hallelujah. Huwag kang magalit sa kanya. Huwag kang magalit sa kanya kung ikaw ay hindi inagrihan sa mali mo. Huwag kang magtampo kung hindi ka pinagbigyan sa gusto mo. At tinuturuan ka, huwag kang magdamdam. It's kindness. That's true kindness. That's love. Huwag mo siyang lalayuan. Tapos sabi niya, it is like an oil. It's the anointing. Ako po, ang dami pong pagtutuwid na inabot ko. Di po ako ganito kabait noon. Marami po akong mali. Marami pong sermon akong inabot. At nung nasa proseso po ako na inaayos ako ni Lord, mahirap talaga. Hindi madaling sumunod. Kagaya ng nararanasan nyo ngayon. Pero ano ba gugustuhin mo? Pagpalain ka o tumanda ka na lang sa ministry na walang nabago? Siyempre, gusto natin pagpalain. Gusto natin sumaya ang ating buhay. Gusto natin makita ng ating mga anak dahil sa paglilingkod tayo pinagpala. Hallelujah. Amen? Kaya every time na ako'y i-review, itutuwid. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng pusong bukas. Huwag mong hayaan ang puso ko'y maging matigas. Huwag mong hayaan maging sarado. O kaya ay lumaban ako. Kasi meron pong mga tao, mga Kristiyano, lang na, opo, pastor. Sige po, susundin ko po. Ang pakabait. Opo, pero deep inside their heart is full of rebellion. Puno ng paglaban at paghihimagsik. Mahirapan po tayo, mga kapatid. Kaya sabi ni Haring David, Lord, bigyan mo ko ng righteous man. Sino kaya ang righteous man ni David? Sino? Kilala nyo? Prophet Nathan. Di ba? Lumapit sa kanya, Haring David. Merong isang mayaman. Parable, no? Di ba? May dumating siyang bisita. Yung mayaman na yun, napakaraming mga tupa. At meron namang isa doon na iisa lang yung kanyang alaga, kapiling niya sa pagtulog, pinapaliguan, mahal na mahal niya. Ngayon, nung may dumating na
bisita yung mayaman, nagkatay siya ng tupa. Wow, very generous yung mayaman, sabi ni David. Kaya lang po, David, yung nag-iisang tupa po ng kanyang kaibigan ng pinatay. Ha! Napakasama ng tao na yan. Sino yan? Nagalit si Haring David, ano? Galit na galit siya. Tawagin mo yan. Sino yan? Ano sabi niya ni Prophet? Mawalang galang ng Haring David. Pero kayo po yan. Pwede niyang ipapatay si Nathan nung oras na yun kasi napahiya siya eh. Di ba? Pinahiya siya, nirebuke siya. Harapan, pero ano sabi niya? Tatanggapin ko po kung ano man ang parusang ibibigay ng Diyos sa akin, sa aking pagkakasalang ito. He humbled himself. Amen. He cried out. Inaccept niya yung rebuke. Ano? Kasi sabi niya, it is kindness. Buti na lang. Pinaalalahanan mo ko, kundi maiimperno ko. And then doon lalo na siyang naging anointed. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang magsusupil sa atin. And who is that? Sino yan? The pastor. Sabi ng, madalas natin marinig sa TOR, I give you a pastor. According to mine heart, which feed you with knowledge and understanding. Siya ngayon ang mouthpiece, yung pastor. And then the pastor set leaders. Pakikinggan mo pa rin yun. Amen, mga kapatid? Para ano po? Para maging mahusay tayo. Para maging maayos tayo. At ma-enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon. So our duty is to obey. And pray for our godly leaders. JTG pastors are from the heart of God. Wala po ritong mga pastor sa kabuuan ng JTG na hindi galing sa Diyos. Kaya we should obey them. We should listen. Huwag kang lalayo pagka ikaw ay nare-rebuke na. Pag ikaw ay napagsasabihan na, at wag kang lalaban kagaya ng ginawa ni Miriam. Kilala niyo si Aling Miriam? Yung namamalengke diyan kanina? Hindi pala. Yung kapatid ni Moises, nagrebelde siya kay Moses. Sa Exodus, sa 2 King. Dito po siya. Sa Numbers, chapter 12, basahin nyo na lang. Verse 1 to 14. Nung si Miriam at si Aaron, they fight against Moses. Sabi nila, siya lang ba kinakausap ng Diyos? Sabi ni Miriam, sa kanya lang ba nagsasalita si Lord? Di ba tayo naman ay pinili din? Kapatid nga lang natin siya. Ako nga atin niya. Diba? Sabi ni Miriam. Kaya ano po sabi nila? Kasi nag-murmur sila dahil nakakita sila ng mali kay Moises. Nag-asawa ng babae na taga-Kusita. Siguro bawal kay Moses na mag-asawa siya ng taga-Kusita. Pinakasalan niya yon. Kaya dahil doon, nung mag-asawa siya ng taga-Sus, nagsalita sila ng laban kay Moises. Alam niyo po nangyari? Naggalit ang Panginoon kay Miriam. Sabi ni Lord sa kanila, lumapit kayo dito, sabi ng Panginoon. Kayong magkakapatid. At eto, hindi ba kayo natakot na magsalita ng laban sa aking pinili? Dapat makinig kayo, dapat magpasakop kayo. Sabi nga ng Panginoon sa kanya. At matapos magsalita si Yahweh, pag alis ng Panginoon, nagulat si Aaron kasi nakita niya si Miriam namumuti. Nagkaroon ng keto. Basahin niyo na lang po sa bahay niyo, namumuti siya. Kaya sabi niya, sabi ni Aaron kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan ng ganito dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. So nagrepent. Huwag mong pabayaang matulad kami sa isang buhay na patay.
at nabubulok ang kalahati ng aming katawan. Kaya, nabagbag ang kalooban ni Moses. Nakiusap siya kay Yahweh. Sabi niya, O Panginoon, pagalingin mo po sana si Miriam. Pero ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw? Dahil sa kahiyan, hayaan niyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Namanik na si Moises, pero 7 days pa rin na-cash out si Miriam dahil sa kanyang paglaban sa pinili at inanoint na kanyang kapatid na si Moises. So, bakit ganoon mga kapatid? Bakit dumarating yun? Kasi tinuturo ng Biblia, tinuturo ng Panginoon na tayo as a church, as a whole, as a family, kailangan nakikinig tayo. Amen? At pag tayo nai-strike, pag tayo napapagsabihan, pag tayo ay napapagalitan at itinutuwid, hindi ka magbabackfight. Hindi ka magsasalita ng laban sa lingkod ng Diyos. Kasi sabi nga ni Lord, Moses, hindi sila sa'yo nagkasala. Sa akin sila nagkasala. Kaya kahit na ikaw ay namamanhik, oo, pagagalingin ko siya, pero 7 days siya sa labas. After 7 days, dapat sana habang buhay hanggang mamatay. Pero dahil sa panalangin ni Moises, 7 days na lang. Kaya po mahalaga mga kapatid, ang pag-honor. Amen? Pakikinig. Paano yun? Sabi nila, di ba ang inaano lang naman natin, nagkamali talaga siya, nag-asawa siya ng taga-Kus, di dapat yun ang pakasawa niya, dapat ang pinangasawa niya, ikalahi natin. Ano ba, Panginoon? Nagkukonsinti ba ng mali? No. Bahala ang Diyos magparusa kay Moises. Yan ang gustong palabasin ng Panginoon. But you, wala sa kamay mo ang paghusga. I am the Lord. Huwag kang mag-alala. Kung nagkakamali man ang lingkod ng Diyos, may Diyos. Pare-pareho lang tayo sa harapan ni Lord. Mapa-pastor, mapa-elder, pare-pareho lang tayo. Pero ang parusa ng lingkod ng Diyos ay wala sa kamay ng mga elder. Hindi sindahan of God. Amen? Bahala si Lord dyan. Kaya lang nagalit ang Panginoon sa kanila kasi pinagchismisan. Amen? Pinag-usapan. Ibinalita siguro sa buong kongregasyon nila ni Miriam. Doon nagalit si Lord. Lingkod ko yan, ako bahala dyan. Pag mali yan, ako papalo dyan. Huwag kayong mag-alala doon. Pag ang mga leaders natin dito sa church, ang ating Pastor Blen, ang ating Pastor Amelan, at ang mga iba pa, ay nagkakamali. Huwag niyong pagchismisan at huwag niyong pag-usap-usapan kasi hindi makakabuti sa'yo. May Panginoon. Amen. Siya ang bahala. Ano lang ang gagawin mo? Pray. And obey. And submit to their authority. Hindi ba ako nako-compromise dyan? Parang gano'n na maisipin mo, no? Hindi po ba, sabi nyo kanina, don't compromise. Ito po yung mga lingkod ng Diyos na inanoint. Ang parusa na sa kamay ng Diyos, wala sa atin. Gano'n lang po kasimple po yun. Amen, mga kapatid. And ano nangyari po kay David after that? Kita nyo naman, he reigned. His name has been mentioned all over the Bible. At hanggang ngayon, pinag-uusapan natin siya. Hallelujah. Praise God. Amen. So that's the prayer of David. Lord, when I cry out to you, hear my prayer. Give ear to my voice. So ngayon mga kapatid, araw-araw nananalangin tayo. Gayahin natin ang ganitong panalangin ni Haring David. Ilayo mo ko sa tukso. Tayo pag may tukso, ay Lord, patawarin mo na lang po ako, Panginoon. Last na lang po ito. Nakailang last ka na? Last na yung
boses mo kahihingi ng tawad. We need to acknowledge that God, our Lord Jesus Christ, is a holy God. And we are His children. Amen? Tayo'y kanyang anak. Tama po, mga kapatid. At tayo'y kanyang pagpapalain. Ayaw niya na tayo nahihirapan. Ayaw niya na tayo po ay lugmok sa bitag ng kaaway. Gusto niya tayo ay malaya. JTG, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Mula dito sa Mother Church hanggang sa lahat ng mga outreach natin, kahit po nasa probinsya, iba. Iba yung anointing. Pag sinabing JTG, pumapalakpak na agad yung mga nakakarinig pa lang ng pangalan ng JTG. Kasi alam niyo kung anong alam nila? JTG, mga ano yan, mga talagang basag ang puso niyan. Mga talagang mapagmahal yan. Mga tunay na tao yan. Sana po yung identity na yun. Taglay-taglay natin hanggang dumating si Lord. Ang mga JTG, uhaw lagi sa presence ni Lord yan. Hallelujah! Ha? Ang mga manggagawa dyan, mga puspos. Wow. Masasaya yung mga manggagawa dyan. Walang angalan ng angalang. Nagkakaisa, nagkakasundo. Yan ang pagkakilala sa atin. Mga kapatid, ng lahat ng mga churches no, na nakakabila. At ang JTG, malaki yan. Malaking church yan. Kung kahit hindi naman tayo masyado malaki, wala nga tayong building eh. Ano, di ba? Oh, pero, iba ang pagkakilala nila sa atin. At kailangan ma-maintain natin yan. Amen ba? Sa pamagitan po ng panalangin. So start to pray. Huwag tayong tamad. Ano? Huwag nating bigyan talaga natin ng oras. Naalala ko po ang Mami Bishop, ito po lagi ang battle cry niya din eh. Mag-pray tayo. Kita nyo kahit na may sakit na siya. Nagwo-worship pa rin. Payat-payat na ng mami, halos hindi na makagitara, pero nagwo-worship pa rin. Tumatayo pa rin ng madaling araw para kausapin ng Panginoon. Sino kaya nakamana nun? Baka, sino kaya? Praise God. Ang gusto lang natin, kaya ma-bless din ako, gaya ng blessing ni mami. Bago po siya na-i-bless ng ganong ka-bless, pinaghirapan niya po yun sa pagluhod at pag-iyak kay Lord. Now, every battle is win by prayer. Kaya kung may kaguluhan ngayon nangyayari sa'yo, sa buhay mo, kneel down to God and pray. And cry out to Him. Sabihin mo lahat, Lord, ito po, nangyayari ngayon sa akin, sa ministry ko. Nahihirapan po ako. Tulungan mo po ako. Amen po? And have a fellowship to the Father. Have a fellowship to the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Yung manabi ka lagi. Ako po, excited ako lagi pag pumapasok ako ng prayer room namin. Kasi Betty talaga po kaming space sa church, prayer room. That's the place where we meet God, His presence. Mana-mana lang po yan eh. Kasi si Mami meron ganun eh. Di ba? Sinabihan naman niya tayo lahat, gawin niyo din ito sa bahay niyo. So ginawa po din namin. Kaya pag pumapasok ko doon, expected ko lagi, Lord, praise God, thank you po. Normal lang. Normal lang na pakikipag-usap. Hindi kailangan maraming pasakali. No, di ba? At paglabas ko doon, nakakuha na ako ng revelation, nakakuha na ako ng mga gagawin namin sa church, yung mga dapat naming i-project o ano man. Naka-receive na ako ng instruction. Tapos pasok ulit ako, Lord, paano po ba? Tulungan mo po ako. Pag ako'y nahihirapan, nagdaramdam, nasasaktan, pasok! Amen? Huwag ka sa Facebook pumasok. Kasi yung iba, instead na sa prayer room pumasok, sa Facebook pumasok, nag-post. Mga hugot. Na? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yun. Kaya tuloy, ang dami na agad comment. How are you, sis? What happening? Hug, sending love, ganyan-ganyan. Alam nyo,
Kagaya ng tawa nyo, ganyan tawa ni Satanas. Ayan no, di ba? Lumakas pa. Ganyan. Ang gagawin mo, pasok ka sa prayer room, sa iyong sacred place, and pray. Doon mo ibuhos lahat, Lord. Ano ba itong nangyari? Talaga po sobrang sakit na sakit ang aking kalooban. Ayan. Magtatagumpay tayo by kneeling to the Lord. So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. I pray na ito pong aking sinabi po sa inyo ay hindi po maging isang kwento lamang. Amen, mga kapatid. Hindi po maging isang kwento lamang na kayo natuwa at tumawa lamang sa akin pong ipinahayag ngayon. Kundi magnasa tayo.